Maaari po kayong makibasa sa akin, mga kapatid. Sa aklat ng Mateo. Hallelujah. Nahanap niyo na ba, mga kapatid? Mateo, Kapitulo 4. Mateo, Kapitulo 4, versikulo 19 hanggang 20, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, kilala niyo po ba ang first disciple, mga kapatid? First and second disciple na pinili ng Diyos. Hallelujah. Sabi dito, 19, mga kapatid. 18, mga kapatid. 18 tayo magsimula. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, called Peter, and his brothers Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At once, they left their nets and they followed him, mga kapatid. Hallelujah. Malalangin tayo, mga kapatid. Hallelujah. Let us pray for Brother Andrew. Dakilang Diyos, Yes, Lord. Hallelujah, ikaw po ay Jesus. aming pinapasalamatan at Hallelujah, pinapapurihan hallelujah. sa araw na ito. Tinataas namin ang iyong pangalan. Amen. We know, God, that all things is made by you, Yes, Lord. is made through you, Panginoon, and is made for you. Lord, sa umagang ito, narito kami sa oras ng pakikinig Amen. ng iyong mensahe, O God, na dadalhin ng iyong anak. I pray, Lord, that you bless him. That you give him understanding, Panginoon, base sa iyong mensahe na isiparating sa amin po, Panginoon. Gawin mo kami mga preparado, Panginoon, to listen, hallelujah, to your word, the authority of your word, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Pagkamat, O Diyos, we are fallible people. Marami kami mga pagkukulang, marami kami pagkakasala. Hinluin mo ang aming puso, Panginoon. Amen. Dalisayin mo, O Diyos. Hallelujah. Linisin mo kami and have mercy on us, O Lord. As we receive the bread of life, Panginoon, sa araw na ito. Anoint your servant, Panginoon, na gagamitin mo sa kanyang pagsasalita, O Diyos. Ikaw ang siyang kumausap sa puso ng bawat isa sa amin. Maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mensahe. Salamat, Panginoon. Alisin mong distraction, Panginoon, sa amin pong mga buhay. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Yung palakpak na para sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ngayong umaga, nais mong mangaral sa simpleng pamagat na nagsasabing, follow God, mga kapatid. Hallelujah. Mali na po tayo makupo, mga kapatid. We are now living in a generation na gusto natin tayo ang nasusunod. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Tila ba ang pagsunod ay napakahirap sa atin? Amen. Mga kabataan, mga kaedad ko, alam niyo yan. Hallelujah. Naalala ko tuloy yung kwento sa akin ng ama ko, mga kapatid. Pero, buhay pa po yung ama ko, mga kapatid. Hindi pa naman siya, kinuwento niya man sa akin, sabi niya, nung kabataan daw nila, kapag daw inutusan sila, sunod agad. Talagang sunod agad, bawal silang hindi sumunod. Kasi pag hindi sila sumunod, ibibitay daw sila, parang itatali daw sila pati warik, mga kapatid. And then, one time sabi niya, inutusan daw siya na manguha ng ulam, ng isda sa ilog, mga kapatid. And, hindi naman umuulan, so ibig sabihin, onti lang yung isda. And hindi siya nakaka-enjoy. Sabi ng papa ko, tumakas daw siya noon, mga kapatid. Nagtago daw siya sa CR nila. Tapos, mga ilang minuto, umalis na daw siya. And then, edi ayun, to make the long story short, mga kapatid, nung pag-uwi niya,
Akala niya okay na. Akala niya may ulam na. Akala niya nakaset na lahat. May kanin, may ulam. Pero pag uwi niya mga kapatid, inaantay siya ng papa niya. Hindi para iganon, hindi para yakapin mga kapatid ah. May naka-ready lubid sa gilid mga kapatid. It means na ang pagsunod talaga kailangan ginagawa. Una pa lang mga kapatid. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. We live in a generation ngayon na napakadaling madistract mga kapatid. Napakahirap mag-focus. Kumbaga, subject din ako dito mga kapatid ah. Parang nahihirapan tayo mag-focus sa isang bagay kapag nagkasabay-sabay na. School works. Dito sa church yung mga gawain, iniisip, future. Nahirapan na tayo, nagkakaroon tayo ng anxiety. Amen po ba? Kasi sunod-sunod na yung iniisip natin mga kapatid. Isang henerasyon na maraming gustong sundan mga kapatid. Uso, opinion ng tao, pangarap ng mundo. Pero, kakaunti ang tunay na handang sumunod sa Kristo, kay Lord mga kapatid. Hallelujah. Lahat gustong mauna, pero kakaunti ang marunong sumunod mga kapatid. Gusto nila sila yung sinusundan, pero ayaw nilang sila yung sumusunod mga kapatid. Hallelujah. Lahat gustong may direksyon, pero ayaw magpasakop sa gumagapay. Pwede ba yun mga kapatid? Pwede ba yun? Gusto mong straight yung dadaanan, gusto mong smooth yung dadaanan mo. Pero ikaw, sa sarili mo, alam mo mismo na hindi ka straight. I mean, hindi straight yung pag-iisip mo. Parang hindi perfect, mga kapatid. Pero, sino ba ang perfect, mga kapatid? Sino ba ang straight sa paglakad natin, mga kapatid? Sino, mga kapatid? Jesus, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Sa panahon ngayon, maraming boses ng kamunduhan ang tumatawag sa atin, mga kapatid. Amen po ba? Pagkagising sa umaga, anong hinahanap? Cellphone. Amen? Pagkagising sa umaga, linggo ng umaga, bes, mawa tayo. Gala tayo. Yan ang mga boses ng kamunduhan na unti-unting tumatawag sa atin nung hindi natin namamalayan, mga kapatid. Pero, iisa lang ang tinig na may kapangyarihan magbago ng buhay, mga kapatid. Hallelujah. Ang tinig ni Jesus na nagsasabing, follow me. Hallelujah. Sundan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pero, kanino ba talaga tayo sumusunod? Dahil kung kanino tayo sumusunod, doon din patunga ang buhay natin, mga kapatid. Kung ang sinusundan mo ay failure, hindi malabo, mga kapatid, na mag-fail ka. Kung ang sinusundan mo is pasuko na, nahihirapan na, hindi rin malabo na mahihirapan ka din. Amen? Pero ang Diyos natin, hindi siya sumuko, mga kapatid. Hindi siya natatalo. It means, hindi tayo matatalo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Marami sa henerasyon ngayon na naniniwala ang pagsunod ay basta lang pagsunod. Kumbaga, mayroon tayong sinusunod na isang figure. Sumusunod lang tayo. Hindi natin ang pagsunod, mga kapatid, hindi lang basta sumusunod tayo. Hindi lang basta naniniwala tayo sa sinusundan natin. Pero, follow means to go or come after someone, often in the same direction. It can also mean to obey, pagsunod, mga kapatid, to adhere a set of rules, principles, or teaching. Hallelujah. Ang follow ay hindi lang paglakad sa likod ng sinusundan natin, kundi pagsunod sa kanyang mga aral at kalooban, mga kapatid.
Hallelujah. Ang pagsunod ay may direksyon at pamantayan. Amen? Hindi ito emosyon lang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo driven by emotion, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang emosyon natin ay nagbabago, mga kapatid. Hallelujah. Amen po ba? Bukas masaya ka. Ay ngayon masaya ka. Bukas malungkot ka. Nahihirapan ka. Ang pagsunod ay may direksyon at pamantayan, mga kapatid. Nagbibinata, mga kapatid. Ito ay desisyong sumusunod sa prinsipyo, utos at pamumuno ng Diyos sa araw-araw nating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga sa turo ng ating pastor, ang pagsunod daw ay hindi isang araw lang. Ang pagsunod daw ay hindi lang isang araw lang tayo susunod sa Diyos. Ang pagsunod ay may kaakibat na pagsuko, mga kapatid. Hallelujah. Kung tayo susunod, kailangan nating sumuko, mga kapatid. Hallelujah. Amen po ba? Dahil kung wala tayong pagsuko sa pagsunod, mahihirapan tayo, mga kapatid. Mahihirapan ka. Hallelujah. 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 And following needs discipline, mga kapatid. Everybody says discipline. Hallelujah. Ang tunay na pagsunod ay nangangailangan ng disiplina. Amen po ba? Dahil hindi pwedeng sumunod sa Diyos habang hati ang atensyon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo pwedeng humawak sa Panginoon nang nakatingin tayo sa likod, nang patingin-tingin tayo sa ibang direksyon, dahil maaari tayong maligaw, mga kapatid. Maaari tayong mawala sa will, sa linya ng Panginoon. Hallelujah. Ang disiplina espiritual ang nag-aayos sa ating focus, mga kapatid. Sabi, kapag meron daw tayong discipline, makapag-focus tayo kay Lord, mga kapatid. Kung saan nakatuon ang pansin, doon din tayo nahuhubog, mga kapatid. Hindi mahirap, sabi nga, hindi mahirap sumunod kung tunay tayong sumuko. Amen? Hallelujah. Hindi mahirap na sumunod sa utos ng magulang mo kung bukal sa loob mo. Kung gusto mo yung ginagawa mo, mga kapatid. Meron tayong 3 bunga ng disiplina, mga kapatid. Una, magtiwala at sumunod sa kanyang utos, mga kapatid. Sabi nga, mas madali ang pagsunod kapag may pagsuko. Amen? Hallelujah. Pangalawa, lumakad sa kanyang kalooban, mga kapatid. Kapag tayo sumusunod sa Panginoon, hindi na sariling desisyon natin, mga kapatid. Hindi na tayo yung nasusunod sa pang-araw-araw nating buhay, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na sumusunod ako ng tapat sa Panginoon, pero pagising mo sa umaga, asan yung cellphone ko? May nag-chat na ba? Hindi tayo pwedeng maging double-sided, mga kapatid. Ang pagsunod ay dapat iisa lang. Ang pagsunod dapat isa lang, mga kapatid. Kundi nasa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Number 3, sumuko sa kanyang gabay. Why? Bakit natin kailangan sumuko sa gabay ng Panginoon, sa plano ng Panginoon, mga kapatid? Dahil sa sarili natin, hindi natin kaya mag-isa, mga kapatid. Hallelujah. Isang beses na try ko, Lord, kaya ko na to. Sinabi ko sa sarili ko, sinabi ko kay Lord, Lord, kaya ko na to. Kaya ko na lumakad. Pero, I realized, mga kapatid, hindi ko pala kaya talaga. Naging confident ako sa sarili ko kasi matagal kong prepare eh. Matagal akong nag-prepare. So, naging confidence ako na, ay, kaya ko na to. Kasi matagal na to eh. Kabisado ko na. Pero in the end, ibubunyag ka ng Panginoon. Hallelujah. Kaya matuto tayong sumuko at magpasakop sa Panginoon, mga kapatid.
Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. That's why we need to focus on God, mga kapatid. Huwag na tayong mag-focus sa sarili natin. Huwag na natin ilagay yung focus natin sa sarili nating nararamdaman. Kung ano yung iisipin ng tao, kung ano yung iisipin ng mundo. Alisin na natin yung focus natin dyan. Kundi, mag-focus tayo sa Panginoon. Kung ano yung iisipin at sasabihin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor, those who lose their focus, lose their focus, mga kapatid. Kapag nawalan daw tayo ng focus sa Panginoon, mawalan tayo ng purpose sa buhay. Dahil mahirap ang gumising sa umaga na hindi natin alam kung para saan tayo gumigising, mga kapatid. Amen? Parang ang hirap bumangon nang hindi mo alam yung gagawin mo sa umaga. Parang go with the flow na lang. Mahihirapan tayong mag-grow, lumago, mga kapatid. Hallelujah. And sabi pa, what you focus will shape what you become. Hallelujah. Kung ano daw yung pinofokusan mo, magiging ganun ka, mga kapatid. Kaya, mag-focus tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. In order na maging katulad natin ng Diyos, mga kapatid. Ma-reflect natin yung Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. One thing, following God needs focus, mga kapatid. Everybody say, following God needs focus, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. And sabi pa, pero, mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi madali. Amen po ba? Hallelujah. Kaya't mag-ingat ka, kapatid. Kapag sumunod ka sa Diyos, susundan ka rin ng kaaway. Hallelujah. Ang pagsubok at bagyo ay inaasahan. Amen? Hallelujah. Hindi mawawala sa buhay natin yan. Sabi nga, life is short and full of troubles. Hindi ito dapat katakutan dahil dito nahuhubog ang tunay na karakter natin. Dito nahuhubog yung tunay na karakter natin. Hindi ito tanda ng pag-iwan ng Panginoon, mga kapatid. Sabi nga, ang tunay na ginto, pag pinadaan mo sa apoy, lalong lumalabas ang tunay na karakter nito. Amen? Mas kumikinang ito, mga kapatid. At nasi-shape siya. Nabibigyan siya ng buhay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, wag na wag mawawala sa atin ang pusong nagpupuri sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Dahil, ang papuri mo sa Diyos at panalangin ay tunay ngang malakas, mga kapatid. Naniniwala ba kayo doon? That your worship and prayer are powerful, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. And number 2, mga kapatid. Kapag dumadaan tayo sa apoy, do not lose your integrity, mga kapatid. Huwag mong kakalimutan kung bakit ka nagsimula. Kung bakit ka nandito. Lagi mong alalahanin na may purpose ang Panginoon sa buhay mo. May purpose ang Panginoon kung bakit nandito ka, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga, be a man of your words, mga kapatid. Panindigan mo ang nasimulan mo, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor, mas okay ng pangit ang simula kaysa pangit ang hulihan, mga kapatid. Mas okay ng hindi ganun kaganda ang nasimulan mo, pero natapos mo, mga kapatid. And you will never be a failure kapag nag-fail ka. Magiging failure ka kapag nag-quit ka. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, stand firm
mga kapatid, tumindig ka ng tayo at harapin mo ang bagyo, mga kapatid. Dahil dito tayo lalakas. Dito mabibuild kung sino talaga tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kapag feeling mo, pasuko ka na, balikan mo yung umpisa. Balikan mo yung first encounter mo with God. Yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga, madali ang sumunod sa Panginoon kung iiwan natin ang ating sarili, mga kapatid. Surrender to God, mga kapatid. At tayo'y susunod sa Diyos, mga kapatid. Sila Pedro at Andrew, mga kapatid. Madali lang silang napasunod ng Diyos, mga kapatid. Hindi sila nagdalawang isip para na sumunod sa Panginoon na di nila sinabi na, Lord, teka, yung bahay namin, yung mga magulang ko, wala silang sinabing ganun, mga kapatid. Kundi, binaba nila yung lambat nila, yung net nila, para sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Lambat equals self, mga kapatid. Iniwan nila ang kanilang pangunahing pinagkukuhaan ng buhay at sila'y sumunod sa Panginoon, mga kapatid. It means they surrendered their life, mga kapatid. Sumuko sila sa Panginoon, una pa lang, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah, yung palakpak na para sa Diyos. Yung palakpak na sumuko na sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kaya, ano pang hinihintay mo, mga kapatid? Isuko mo na yan sa Panginoon. Hallelujah. Isuko mo na ang lambat mo. Iwanan mo na ang lambat mo. At sumunod ka sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. And we are designed to follow God, mga kapatid. Amen? Outside of it, napapagod at natatalo tayo. Mahihirapan tayong lumakad ng mag-isa. Kaya magdesisyon ka ngayon, kapatid. Kung sa Panginoon ka, hallelujah, hallelujah. Tayo yung tatayo, mga kapatid. Hallelujah. At tayo yung magdidesisyon ngayon. Hallelujah. Na sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Pagkapakan natin ng Diyos. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At totoo, mga kapatid, salamat sa Diyos sa kanyang ginamit, mga kapatid, Brother Andrew, sa Word of God, mga kapatid. I know na ang bawat isa ay maaaring kinakausap ng Panginoon. Amen. At dagdagan ko, mga kapatid, ang kanyang preaching is your life today is a product of who you are following. Amen. Hello? Yes. Ang buhay mo ngayon ay produkto yan kung ano o sino ang pinafollow mo. Amen. Sino ba yung mga pinafollow natin? Baka yung iba si Papi Tulfo. Iba ay artista. Pwede mo na kayo umano, mga kapatid. Yung pinafollow natin kung sino-sino na lang, mga kapatid. And look what happened. Hello, nandiyan pa ba kayo? Young people? Look what happened. Or worst case scenario, baka ang pinapalo mo ang sarili mo na lang palagi. That's why ang buhay natin ay nahirapan tayo. We have been following our heart since birth. Puso lagi ang nauna. Amen. Sarili lagi ang nauna. Follow your desire. Your flesh ang laging nauna. Amen.
Kaya malinaw ang sinasabi ng mensahe, walang ibang boses na nagbibigay o nagbabago ng buhay natin, kundi ang boses ng ating Panginoong Hesukristo. At siyang nagsabing, follow me. Sabi niya, sino man ang nagnanais maging alagad ko ay kailangan talikdan ng kanyang sarili. Pasanin ang cross at sumunod sa akin. Aside from that, you cannot be a follower of God. Huwag mo akong dayain na nasa church ka, follower ka ni Jesus. Stop deceiving yourself. Pastor, nasa church naman ako. Andrew, nasa church naman. So, I am a follower of Jesus. No, brother. Diba? Ang tunay ng follower ng Panginoon, mga kapatid, sabi ni Brother Andrew, it takes discipline, commitment, and focus. Amen. Amen. Sabi niya, hindi ka pwedeng sumunod sa Diyos na hati ang iyong attention. Kumakapit, gusto mong kumapit sa Diyos, pero sa iba ka nakatingin. Nakita na ba kayo nung sa Facebook, nakita ko? Nagiyakap, pero may lalaki sa kabila. Kayakap niyo yung kanyang boyfriend, tapos hinahalikan niyo yung isa. Nakita ko yun eh. Ewan ko, mga prank lang yan. Nakita ang ganon? Pag Memes. beso niya doon sa isa, may lalaki doon sa likod. Siyempre, nakatalikod sa kanya yung boyfriend niya. Andun yung lalaki, hinalikan niya. Meron ba dito, no? Diba? Sa luwahan. They follow their hearts. Kaya anong nangyari? Si Satan gusto niyang sumunod tayo sa kanya. Alam mo, si Satan gagawin niya lahat para mawala ang iyong pagsunod sa Diyos. He can even give you everything. Money, no problem. Access, no problem. Influence, no problem. Fame, no problem. The only thing na gusto niya talaga sa iyo is your heart to follow Him. Why? Because He wants to destroy you. He wants to destroy the plan of God in your life. Kaya malinaw ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Sabi ni Brother Andrew, you have to follow God. Ang Diyos talaga. Question ko sa inyo, sa mga decision making nyo, sino bang nasusunod? Ha? Ikaw ang Diyos. Baka ikaw pa rin. Tapos magugulat tayo pagdating ni Lord. Lord, di ba? Preacher pa nga ako nung Sunday. Lord, exhorter ako. Lord, MC ako. Lord. Sabi ni Lord, no, ikaw pa rin ang nasusunod. Tama yung sinabi niya. There must be a surrender. Amen. Kailangan ng pagsuko sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We have to follow God. Problema, kung sino-sino lang pinapollow natin. Kita mo, even sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, or lahat ng platform, mga kapatid. Sino-sino yung pinafollow mo? Ha? Alam mo ba nakaka-apekto yan sa spiritual mo? Ang lagi mong pinafollow yung mga entertainer, yung mga puro nakakatawa, yung mga walang kwentang vlog, yung mga sa kanila lang, para lang kumita, mga kapatid. Kaya lagi mong napapanood yung kanilang mga bagay-bagay. At hindi natutulungan yung spiritual growth. That's why we have to be careful who we are following in this life. Amen. Amen. Gusto mong maging successful, i-follow mo yung mga taong successful. Amen. Kung gusto mong maging
magaling sa isang bagay, i-follow mo yung magaling sa ganyang bagay. Pero ito, gusto mo makapasok sa kaharian ng Diyos. Follow. Diba? We cannot enter to the kingdom of God while we are following the Word. Amen. Hello? Grabe mensahe ni Lord. You cannot reach the plan of God while chasing the Word. Inahabol mo yung ano sa mundo, anong meron sa mundo? Kasiyahan? Diba? Inahabol mo lahat ng kalayawan sa mundo. Pero gusto mo at the same time na makapasok sa kaharian ng Diyos. Hello? Never, never. Hindi po pwede. Kailangan mga kapatid, isa ang atin pong puso. Sabi ni Brother Andrew, be a man with integrity. The moment na nangako kayo sa Panginoon, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Natatandaan niyo pa ba? Binaptize ko kayo, mga kapatid? Anong tanong ko? Sigurado ba? Ha? What is my question? Bago kayo bautismuhan. Hanggang kailan ka maglilingkod sa Diyos? Anong sagot niyo? Habang buhay. Habang may lakas. Ayun, dumating. Walang internet. Dumating. May Lazada. Hindi na pag-lingkod. And yet, gusto natin ng eternal. Marami sa panahon niya ngayon. Gusto nila ng langit. Gusto nila ng eternity. Pero hindi mo sila makapunta-punta sa simbahan. Bye. Dinadaya ang kanilang mga sarili. Kaya pasalamat sa Diyos, mga kapatid. This is a timely message, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. This is a timely message para sa atin, mga kapatid. That we have to follow God, mga kapatid. Hallelujah. Maari yung kanyang kalagayan natin ngayon, ay hirapan tayo. Not because pinabayaan tayo ng Diyos, kundi iba ang ating pong sinusundan sa buhay natin. Aha. Iba ang ating pong pinafollow. Amen. What else? Ito ha, why do we need to follow God? Before we close. Because He is everything we need. Amen. Remember the word. Sabi ni Moises, Lord, kung pupunta ako sa Egypt at itong mga Israelita magtanong sa akin, Sister Emma, anong sasabihin ko sa kanila? Sinong Diyos ang nag-utos sa iyo? Ano sabi ng Panginoon? Tell them that I am that I am. Ako ay si ako nga. At kinonfirm ito na Jesus Christ, sabi niya, before Abraham was, I am. Bago pa si Abraham, ay ako ay si ako nga. So sabi ng Biblia, ang mga tao, babatuhin siya. Bakit? Kasi nga, sabi, babatuhin siya dahil yung ako nga ng pagkakilala nila ay yun ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kinikilala. Nung si Jesus nagsabing, bago pa si Abraham, ay ako nga. Binato si Jesus, sabi niya, bakit niyo ako binabato? Ano pa ang mga bagay na para batuhin niyo ako niyan? Sa anong mga bagay? Anong kadahilanan? Sabi niya, binabato ka namin hindi dahil sa mga mabubuti mong gawa, kundi binabato ka namin na bagamat ikay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Kumbaga, ikaw, inaangkin mo na ikaw ang Diyos ng Israel. Yung word na I am, mga kapatid, is malawak, mga kapatid. Identity ng ating Panginoong Diyos yun. He is the I am. Why?
Ibig sabihin, kasi nga, ang I am, whatever you want Him to be, He is. Amen. Hallelujah. You want peace? Sabi niya, I am the Prince of Peace. You want living water? Sabi niya, I am the living water. Kung ikaw ay nagugutom, nauuhaw, sabi, ako ang tubig ng buhay. I am, nagugutom ka pa, sabi niya, I am the bread of life. Kung ikaw ay walang direksyon, sabi niya, I am the door, I am the way. Kung ikaw ay puno-puno ng kasinungalingan, sabi niya, I am the truth. Kung ikaw ay, hallelujah, walang kabuhay-buhay, sabi niya, I am the light. I am the rock of salvation. I am the bread of life. Everything you want Him to be, He is. Amen. Kaya, worth it siya sundin. Yes. Worth it siya ipahal. Hallelujah, 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 hallelujah. So, above everything else, before you follow anyone, i-check nyo sino yung mga pinapalo nyo ngayon sa Facebook, ha? Mamaya, i-check nyo. Baka may nagpapalo sa inyo ng mga ano dyan. Kaubaihan na. Diba? Titingnan ko nga yung mga pinapalo nyo. Magbubukas din ako ng TikTok. Makikita ko yun sino yung pinapalo nyo sa Instagram, pati sa Facebook eh. Makikita ko yan eh. May nakita ko nagpapalo ng sexy star. Nagpapalo ng mga, diba? Sino yung pinapalo mo? Kaya ganyan yung mindset mo, ganyan ang buhay mo. Kasi nga, iba yung pinapalo mo. Alam mo bakit marami ang mga kabataan ngayon na malayo ang puso kay Jesus? Kasi nga, hindi sila nakapalo kay Jesus. Hindi sila updated about Jesus, the goodness of God. Hindi sila, walang notification sa kanila. Diba? Ano yung sabihin ng notification? May sinasabi si Lord. I-check mo yung sinasabi ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sa iba ka nakapalo. Kaiba na. Sino pa? Nakapalo ka kaya ano, kung sino-sino. Ano mga kabataan ha, mga kababaihan. Hello, mga young people. Baka pag-check ko ng inyo mga social media, mga pinapalo nyo, yung mga, David Ligaw mo. diba? Ando Victor. Yung mga shirtless na mga ano. David Prado. Tetelestay. Alisin nyo na sa mga pinapalo nyo yan. Hindi makakatulong sa inyong spiritual growth. Amen. Hallelujah. Influencer sila. Ano yung influencer? Influencer sila ng mundo. Pero tayo, hindi tayo para sa mundo. Para tayo sa eternity. Hallelujah. Dapat yung mga pinapalo mo mga kapatid. Si Pastor. I-plug mo nga yung ano ko. Nag-promote pa, no? Follow niyo yung Like and subscribe. Ang pinapalo niyo, yung mga magpapalakas sa inyo. Diba? Yung mga sinusuportan, yung mga magagandang bagay. Hello, later, I will check your social media. Pastor, grabe ka naman nakikialam. Hello, I am your pastor. That's one of my responsibility. Amen. And make sure na ikaw ay pupunta sa tamang direksyon ng buhay. Dahil alam ko, kapag ka ang iyong pinapalo ay kung sino-sino, ililigaw ka. Do you know my Solomon? Sino nakakakilala kay Solomon? Amen. Alam mo ba si Solomon ay nahirapan sa bandang huli sa kanyang buhay? Because ang kanyang puso ay hati. Kalain ko naman, 1,000 woman sa kanyang buhay. Ang mga babae niya, iba-iba ang Diyos, iba-iba ang kanyang paniniwala. At sabi ng Biblia, niligaw siya ng mga kanyang mga kasama ng babae. Kasi nga ang puso niya, di ba? Sino-sino pinapalo mo?
Ate Jesse, i-check mo baka nakapalo ka. I-check. Huwag muna sa church. Mamaya na. Nagulat ako mga kapatid, puro baka iba-iba yung ano nyo yung pinapalo nyo mga kapatid. Nagbubura na kayo ng mga pinapalo. Ay, video ako. Hallelujah. Huwag kayo mag-alala, pasikreto lang akong nagmamasid sa inyo. Hallelujah. Kaya pag tinignan mo, ikaw nang hina, ikaw nahirapan ka, alam ko ng dahilan. Diba? Ay, bakit di ang hirap maglingkod sa Panginoon? Akalain mo ha? Twice a week ka lang sa church. Naiinip ka pa. Aha. 2 oras. Pero, sa pina-follow mo, sa cellphone, kahit 20 hours a day. Walang sawa. O hindi ka nagsasawa. Tapos nagtataka ka na yung 2 oras per week, itutumbas mo sa 90 hours or 100 hours per week. Kaya pang itumbas yun? Tapos nagtataka na, Pastor, grabe, tulungan mo ako. Bakit ako nanghihina? Bakit ako nahihirapan sa paglilingkod sa Panginoon? Ay, di balanse eh. Kaya nga ang paglilingkod sa Diyos, hindi lang sa church. Amen. Nag-spend ka talaga ng time sa Panginoon. Yes. Amen. Amen. May pag-aaral na most likely 70 to 90% mababackslide ka kung isang beses ka lang nakapagbasa ng Biblia sa isang linggo. Yung hindi ka nagbasa, backslider ka talaga. Automatic na yun. Isang beses ka sa isang linggo magbasa, most likely 70 to 90% mababackslide ka. Pag 2 beses, 50 to 70%. 2 beses ka nagbasa sa isang linggo, 50 to 70% na mababackslide ka. 3 beses ka nagbasa sa isang linggo, 30 to 50% ang chance mo mabackslide. 3 beses. 4 na beses, 20 to 40% ang chance mo mabackslide. Kung 7 times a week ka nagbabasa, sobrang liit ng porsyento na ikaw ay mababackslide. That's why hindi ako nagtataka. Bakit, Pastor, maraming backslide? Kasi nga, ang buhay nila, never sila talaga namuhay para sa Panginoon. They do not follow God. Amen. Kaya pasalamatan natin ang Diyos, mga kapatid, sa mensaheng ito, mga kapatid. At above anything else, mga kapatid, we have to follow God more than anything. Yes. So, kung sinasabi ng mundo, follow your heart. No. Sabi ni Jesus, follow me. No one comes to the Father except through me. Salamat, palagpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin, God bless Brother Andrew. Tumayo tayong lahat ng kapatid. Hallelujah.